Blessed New Year! Dito po sa Centralite Bible Baptist Church, binabati po ang lahat na maligayang bagong taon. At yung kasabihan na yung ating bagong taon ay dapat happy. So sa umagang ito ay gusto kong magbigay ng mensahe tungkol po sa isang reminder na marami tayong tinatawag na New Year Resolution. Pero ang masasabi ko po, ang New Year Resolution, ito po ay maganda. At hindi dapat tayo maging agnostic, no, or negatibo sa tinatawag natin na resolution. Kasi magandang word yan na gusto mo i-resolve ang mga bad habits at palitan ng mga new habits na para na ma-improve yung ating mga plano at yung mga goal natin sa buhay. Pero yung tinatawag natin na Happy New Year ay ito po ay kagalakan na pagpapasalamat sa Diyos na binigyan po tayo ng Panginoon ng another year na tayo po ay mag-exist dito po sa sanlibutan. At yung buhay po natin ay sa awa ng Diyos na tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos at makapangyarihan sa ating buhay. At sa umagang ito, sa mga kapastoran, sa mga kapatiran, sa buong Baptist Churches Community at dito din sa aming sa Iloilo, nagpapasalamat po tayo na muli panibagong taon na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Yung ating topic po sa umagang ito is Making the Happy New Year Happy. Okay? Making the Happy New Year Happy. So kapag sinabi natin na happy, ay talagang expression ng puso. Kasi doon lumalabas yung happiness, kung totoo ba tayo na talagang happy. At mayroon bang kasabihan na yung happiness is depends on happenings. Depende kung mayroong okasyon, mayroong party, mayroong fellowship. Pero kapag tingnan po natin buhay, tama ba yung definition ng tunay na happiness? Kasi yung tunay na happiness ay hindi po nagdedepende sa happenings. So yung happenings ay hindi lahat ang buhay ay happy-happy lang. Sometimes tinitesin tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. So tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia, how to make our New Year happy or making the Happy New Year happy. So sa Matthew chapter 5, bago po tayo manalangin, tingnan po natin yung word na blessed. Kasi yung word na blessed ay ito po ay happy. Sa Matthew chapter 5, ito po ay Sermon on the Mount or Beatitude na isa sa mga popular na mga sermon ng ating Panginoon. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ama, nasa langit, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay bigay ng mensahe tungkol po sa kinakaharap namin na bagong taon at alam po namin na sa biyaya nyo at sa awa nyo Panginoon na nandito po kami ngayon buhay pa at mayroong plano sa gawain ng Diyos at ito po ang aming dalangin na pagpapalain nyo ang aming mga buhay to face another challenges sa bagong taon 2025. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan at bigyan mo kami ng understanding sa kalooban nyo, hindi po ang aming kalooban. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matthew chapter 5 verse 1. Tingnan po natin yung word na blessed. Verse 1, and seeing the multitude, he went up into a mountain, and when he was set, his disciple came unto him, and he opened his mouth,
and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Blessed are the mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which persecuted for righteousness' sake, for theirs the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Verse 12, Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Verse 13, Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savour, wherewith shall be it salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on the candlestick, and it giveth light all that are in the house. Ito po yung panghuling verse. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Making the Happy New Year new. Unang-una ay sa verse 3, ito po yung pinakaunang sermon na binigay ng Diyos sa mga kanyang mga audience, no? Especially mga disciples. Sa verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So the word poor in spirit, sinabi ko na kanina, yung word na blessed, ito po ay happy. Kung ibasahin po natin na ilagay po natin yung word na happy sa verse 3, Happy are the poor in spirit. So para magiging happy po yung New Year po natin, i-apply po natin ang prinsipyo ni Jesus. I-apply po natin ang salita ng Diyos para maging happy po tayo. Yung ating buhay ay malungkot kasi po yung ating prinsipyo ay hindi po prinsipyo ng Biblia. Tingnan po natin na ang prinsipyo ng Panginoong Hesukristo sa Christianity, tayo lang po ay mayroong katuruan na tunay na kaligayahan. Kasi yung tunay na happiness sa bagong taon ay to be humble na tinatawag. So, refers to a spiritual posture of humility. Kapag sinabi ng Panginoon na blessed are the poor in spirit or happy are the poor in spirit, it means that is a spiritual posture of humility. So, dapat yung humility ay nanggaling po yan sa ating puso, sa ating kaisipan. Doon po lumalabas yung humility na tinatawag. By nature, yung tao po ay hindi po siya humble. Especially human nature, doon po lumalabas yung pride, doon po lumalabas yung gusto ko po maging number one. Pero kapag in-apply po natin yung sinabi ng Bible sa itong Beatitude, Sermon of Beatitude, na kapag sinabi ng Panginoon, Blessed are the poor in spirit, yun po ay posture of humility or dependence on God. Na ang gusto ng Panginoon na tayo pong lahat ay dapat ma-recognize po natin na ang Diyos ay ang kanyang kabutihan, ang lahat na kabutihan ay ang nanggaling po sa Diyos. So we need to depend on God. It means to recognize that everything
good comes from God. No? We need to acknowledge our need and on dependence on Him. Na sabi ng Bible, for without me, you can do nothing. That is the posture of humility. It also means to be humble, to recognize our sinfulness, na kapag sinabi natin na tayo po ay by nature makasalanan, na yung humbleness nilagay ng Panginoon po sa ating puso because of the Holy Spirit na sa puso po natin, na kailangan po natin yung pakumbaba sa buhay para maging masaya po tayo sa ating New Year. Making the Happy New Year happy, we need to have that kind of tinatawag natin na posture of humility. So ang tao na proud ay hindi po masaya. Ang tao na gusto niya maging number one, hindi po masaya. Ang tao na gusto niya ma-recognize, yung isang Kristiyano na gusto niya mag-donate sa church ng lupa, tapos nakalimutan ng pastor na i-recognize yung kanyang pangalan, ay pagkatapos ng yung dedication ng lupa at i-turn over sa church, ay nakalimutan ng pastor yung pangalan niya. So, nung narinig niya na wala yung pangalan niya at honest mistake naman yung pastor, ay binawi yung property. You see? Kasi hindi niya ginawa yun ang pagbigay, katulad ni Barnabas, na kapag nagbigay sa gawain ng Panginoon, ay yun, doon po yung humility, na itong lahat na tinanggap ko na mga material na possession, property, pera, ito po ay galing sa Diyos. Kasi kapag nalagay po natin yung kaisipan na ako po yung may-ari ng pera na to, at ako po yung may-ari ng property na ito, ako po yung may-ari ng aking mga kayamanan or car or business, doon po lumalabas yung tinatawag na being proud. At tingnan po natin na ang buhay ng isang tao na hindi po ma-recognize yung sarili niya, entitled siya sa isang church, at kapag hindi na siya binigyan ng recognition, ay doon na lumalabas ang kanyang being proud. So, binawi yung property at ang pastor ay walang magawa kasi siyang nagbigay. No, kapag nagbigay ka, binigay mo na yan sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Pero ang Diyos ay matapat, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos, nakita nyo yung puso po ng pastor, ay binigyan sa ng Diyos ng mas mahigit pa dyan na property, at doon na nilagay yung church building. Amen? So, ilagay po natin yung buhay natin na yan po ay galing sa Diyos. Yun po ang tinatawag natin na poor in spirit, na wala kang dapat i-acknowledge na lahat na ito ay galing sa Diyos. Kahit ang buhay natin ay hiram lang, kapag kinuha ka ng Diyos, wala ka magawa. So that's why you need to invest your life to the ministry and even your resources, your property. Hindi lahat ibigay mo sa gawain ng Panginoon. Kung ano po yung nasa puso mo, sundin mo yan. May isa kaming membro dito sa Central Light Bible Baptist Church dito po sa Santa Barbara, Iloilo, na hindi ko namalayan na mayroon palang plano na magbigay ng isang property doon po sa islands of Guimaras, where the sweetest mangoes in the world are found. Ay sila po may beaches, white sand, at sabi niya, pastor, ito po ay pinag-pray ko sa Diyos na i-offer po namin sa Central Light Bible Baptist Church na maging campsite, na maging part ng ministry
na kung kapag mayroong mga churches na gustong gagamitin yung property, ay yan po ay ino-offer, inaalay po nila sa gawain ng Diyos. So, binigay niya yung islands, na portion ng islands para sa gawain ng Diyos without any reservation. At sabi niya kami na transfer from the name of that owner, our member, diretso na sa pangalan ng Centralite Bible Baptist Church. Di ba? Ang saya-saya. Sino po yung nasayahan? Ang Diyos mismo. Sino po yung nasayahan? Ang nagbigay. Kami, epekto na ng kasayahan nila. Because sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Ayun po, mas mainam na ikaw po ang nagbigay sa ikaw ang tumatanggap. Kasi yung tunay na pagmamahal, God love a cheerful giver. Sila po ay cheerful giver. Kahit hindi pa naman ako nagtuturo ng cheerful giving or cheerfulness. Conferences, ganon. Pero kapag tinuruan sila ng tinatawag na posture of humility, hindi mo na dapat na i-end na i-force yung mga membro na magbigay ng mga para sa gawain ng Diyos. Especially, property na yan. Ang ibang tao nag-away-away because of the property, because of that piece of property. Pero ito, siya po ay na-motivate at in-apply nila na maging happy. Making the Happy New Year happy. Dapat we have the posture of humility. Ito po ang unang gawin po natin in order to be happy. Sa bagong taon, number 1, blessed or happy are the poor in spirit. For theirs the kingdom of heaven. Anyway, yung mga material na bagay, iiwanan natin to. Kapag namatay ka, hindi mo yan madala. Importante, meron kang portion. Meron kang mansion doon po sa langit. Yun po ang pinaka-importante sa buhay natin dito po sa mundo. Para maging happy yung New Year po natin, i-apply natin yung prinsipyo ng Biblia. Making the Happy New Year happy. Number 1, blessed or happy are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yun po ang unang punto para dagdagan po natin yung ating happiness sa New Year. Ay ito po ang pangalawang punto sa verse 5. Making the Happy New Year happy. Verse 5. Blessed sa verse 4 rather. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Para maging happy po tayo sa buhay Kristiyano, so mas titingnan ng ating Panginoon na those who are mourning are better than who are joining a party or yung kasiyahan. Kasi doon po nagre-reflect yung tao kapag ikaw po ay nagmo-mourn. Although sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always, nasa puso talaga yan na kahit may problema yung Kristiyano, doon po yung kaligayahan. Pero there are times na kapag nawalan ka na ng pamilya sa buhay, minamahal mo sa buhay, ako, yung tatay ko, nanay ko, wala na sila, yung anak ko ay namatay. No? Pero still, there is peace in our hearts because hindi naman tayo na may-ari ng buhay. Ang Diyos mismo ay mayroong nakatakda sa bawat isa po sa atin na ang ating permanent place is heaven. Yun ang greetings ng karamihan na kapag namatay yung ating mga kamag-anak, ang ating mga membro is congratulations. Sa mga Kristiyano, alam po natin na sila po ay promoted
na sila po ay hindi na magkasakit, hindi na mamatay, at wala ng kalungkutan because yun talaga ang inaasam-asam po natin na lugar, yun po ang langit. So that's why kapag gusto natin na happy yung New Year po natin, the word happy are they that mourn. Ibig sabihin mga kapatid na yung Kristiyano, tingnan ko muna yung ating outline po dito para maging tumbok yung ating pinag-aralan po, sa umagang ito, na ang tinatawag po na blessed are they that mourn, para ikaw po ay maging comforted. Ito po ang the second beatitude in the sermon. It means that these who mourn are the blessed and will be comforted. Kapag ikaw po ay mayroong inalala o mayroong kang attitude na mapag-alala, ikaw po ay in result, ikaw po ay maging i-comfort din. What you sow, you will reap. In contrast, with the world ideas of happiness, simply yung world ideas of happiness is party, travel, food, fiesta, o ano pa yung mga mag-create ng happiness, So si Jesus, yung kanyang prinsipyo is Jesus is constructing the world's idea of happiness with true blessedness which come from relationship with God. Kahit ikaw po ay may pera, marami kang plano mag-travel, food, business, or ano po yung mga gusto mo sa buhay, pero kung wala kang relasyon sa Panginoon, yun po ay nothing. Kahit si Solomon, the richest man ever, na pinanganak dito po sa mundo, ay siya po may regret. Siya po ay mayaman, matalino, ang lahat-lahat na sa kanya. Mayroon siyang 300 concubines and 700 wives. Mayroon siyang gold, silver, lahat-lahat na gusto niya na kanyang mata ay na-enjoy niya na. Pero sabi niya sa bandang uli sa kanyang buhay, the whole duty of man in order to achieve, obtain happiness, real happiness, satisfaction is to fear God and keep His commandment. So yung idea ng Panginoon na yung mourning due to grief over sin, and that the kind of mourning leads to repentance. Yung isang tao na nagsisi, mourning yun eh. So maganda yan kasi yan ang unang gawin ng isang tao kapag magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, na i-acknowledge niya na siya po ay makasalanan. I-acknowledge na wala siyang magawa sa kaligtasan niya because it is only by grace, it is only by faith alone in Christ Jesus we can obtain true happiness, because Holy Spirit brings real happiness kapag ikaw po may relationship sa Panginoon. Paano po pa magkaroon ng personal relationship sa Panginoon? Yung puso mo ay doon po yung makasalanan, doon po yung sorrow, doon yung frustration, doon po yung mga failures. Palitan ng Diyos niyan ng happiness kapag ikaw po ay na-realize mo na wala kang magawa sa buhay. For without me, you can do nothing, according to John chapter 15. Na yung mourning na yan, maganda yan because that is leads to your realization that is a feeling of deep sorrow, showing great concern na ikaw po ay makasalanan, that you need to repent, you need to accept Jesus Christ as your personal Savior. Mourning, that is the loss of union with God, and deeper, more spiritual sense. Jesus called us to mourn the loss of union with Him. Was severe when sin entered the world. So yung kasalanan na inherit po natin kay Adam and Eve, yun po ang dahilan na tayo po ay maraming problema. Mourning, mga
challenges sa buhay, failures. Pero yan po ang dahilan na kailangan natin ang Panginoon. Kailangan mo siya sa buhay mo na wala kang magawa kung wala siya. At ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Wala tayong magawa. Because pinanganak tayo dito sa mundo, wala tayong dala at mamatay tayo na wala din tayong dala. So, in order to be happy in this new year, making the happy new year happy, pangalawa is, happy are they that mourn. Una, happy are the poor in spirit. Pangalawa, happy are they that mourn. Pangatlo, marami pa sana tayong ibigay, but because of time, ay gusto ko na makumpleto yung outline po natin. Pero maraming mga blessed po dito from verse 3 hanggang verse 11. Ang blessed po is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 blessed. It means 9 happy na word. Hindi po to coincidence. Ang fruit of the Spirit are 9 fruits. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, meekness, gentleness, temperance, goodness, self-control. Yun po, siyam or nine fruits of the Spirit. So, ang blessed ay 9 din na binigay ng Panginoon. Pero 3 lang ibigay natin kasi umaapaw na ang saya po natin to face this New Year 2025. 3 lang muna. Pangatlo is blessed or happy are the meek. You see? Blessed are the meek because for they shall inherit the earth. So, ang tanong, sino po yung meek dito po sa mundo? So, it also be interpreted as Christian belief that meekness is about faith in trusting God to win the battle at the end. The battle of the end. At tingnan po natin na yung buhay po natin ay nasa battleground po tayo. Every day mayroon tayong kinakalaban over sin, over flesh, over Satan, over the world. Kapag tayo po ay meek, then we are controlled with the principles of the Word of God. Kasi walang flesh. Ang Kristiyano kapag meek, you are controlled with the Spirit of God. Kasi yung isang fruits ng Holy Spirit is meekness. You are controlled with the Holy Spirit. You are controlled with the principles of the Word of God over the world, over Satan, and over flesh. Para maging masaya po tayo. So, we need to maintain meekness. Meekness is not weakness. Sa buhay, Kristiyano, ang napapagulo sa isang Kristiyano, kahit pastor, yung pastor ay hindi po kontento sa buhay. Yung buhay niya ay kinukontrol ng material na bagay at pwede sa maging for sale ang kanyang conviction at hindi na nakafocus sa mga kaluluwa. So this is our first priority, to seek and to save that which was lost. Tayo po ay gamitin ng Diyos. We should not be ashamed of the gospel of Christ. We should proclaim the gospel. We should seek and reach the unsaved people, the lost people, with the gospel of the Lord Jesus Christ. With the spirit of meekness, sundin po natin yung prinsipyo ng Biblia in order to be happy sa ating buhay. 2025, January 2 na ngayon, making the happy New Year happy. 3 lang muna, mga kapatid, mga minamahal. Number 1, blessed or happy are the poor in spirit. Number 2, blessed or happy are they that mourn. Number 3, blessed or happy are the meek in spirit. So,
Ito po ang prinsipyo ng ating Panginoon na dapat natin i-apply sa bagong taon 2025. Happy New Year! Making the Happy New Year happy. Good morning and God bless everyone.